malawak daw ang naging korupsyon sa Pilipinas dahil pinayagan ni BBM. Ayon po yan sa isang attorney. Naku, weak leader daw. Dati pang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Wala lang naniniwala dahil nangyari po kasi. Kaya hindi po naniniwala yung ibang Duterte supporters doon. Binaliwala lang naman na sinasabing weak leader daw si BBM dahil dito kay BP Sara, magkaibigan sila ni Mangga, tapos itong si Mangga, gustong itandem yung kapatid niya kay BP Sara para manalo ba? O ngayon, nyari na, nakikita na natin ang resulta. O ayon dito sa balita ngayon, dahil weak si BBM, ito ang tugon ni dating COA Commissioner Atty. Rowena Guanzon sa tanong ni dating Senador Franklin Drilon kung paano lumala ng ganito ang katiwalian sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights noong October 22, 2025, sinabi ni Drilon na tila nawawala na sa mga tao ang takot sa batas at parusa na para lang normal na lang ang paggawa ng mali. Dagdag pa ni Drilon, ang ganitong sitwasyon ay bunga ng kabiguan ng lipunan na sundin ang batas at ng pagkasira ng sistemang pagkatarungan. Bilang tugon, walang paligoy-ligoy na sinabi ni Guanzon na hindi na kailangang magtaka kung bakit malawak ang korupsyon ngayon dahil umano sa mismong liderato ni Marcos Jr. Ito ang sabi po ni Atty. Rowena Guanzon. Malawak ang korupsyon dahil pinayagan nito ni BBM. Ang mga tao sa paligid niya ay mga crony. Sabihin na natin na ang totoo, mahina si BBM bilang Pangulo. Sa nangyaring korupsyon ngayon, ilang buwan na ang pinag-usapan dyan. May mga nasangkot na nga na mga congressman pero biglang tumahimik ka, 'di ba? Tapos yung investigasyon, secret ha. Giit ni Guanzon, kapag ang mismong pinuno ng bansa ay hindi kayang panagutin ang tiwali sa kanyang paligid, nawawala ang moral ng pamumuno at lumalakas ang loob ng mandarambong. Correct. Para sa kanya, ang ugat ng problema ay hindi lang failure of justice system, kundi failure of leadership. Ako maraming pumabor dito sa sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi sabi nila, yan daw talaga ang katotohanan. Bakit nangyari ngayon? Lumala po yung korupsyon. Ang korupsyon naman nandyan lang yan. Kaso ngayon, lumala po. Sisihin na naman nila Duterte. Dapat gagawin po dyan, paano masolusyonan? Ang problema, hindi nawawala yan. Nandyan lang yan, pero depende kung malaking problema o maliit na problema. Anong dapat gawin dyan? Maghanap ng solusyon, hindi yung magsisihan. Maghanap ng masisi para lang sabihin wala silang kasalanan. O Auntie Claire, failure of leadership daw, Auntie Claire. Ay baka may maisagot si Auntie Claire dito sa sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon. Nako, subukan mong sagutin to, Auntie Claire. Para naman magkasubukan kung sino talaga ang magaling sa inyo. O sabi ni Rusty Guillermo kanila, tama yung sinabi ni PRRD na weak leader. Ay, tama nga. Yun nga lang, maraming hindi nakinig. Kasi naniniwala na itong Marcos ay patunayan nila na hindi sila magnanakaw. Patunayan nila na hindi sila magna. Kasi yung mga ayaw sa Marcos noon, ay yun po yung mga sinasabi tungkol sa mga Marcos. Siguro, binigyan lang tayo ng pagkakataon. Hindi naabutan yung panahon ng Marcos Sr. ay ito na yung sagot sa mga tanong nyo. Kung paano mamuno ng isang Marcos. O sabi ni G. Ibasco, tagal nang sinabi ni PRRD yan, hindi lang kayo naniwala. Nakakalungkot po yung katotohanan na yan. Pero, andyan na. Sabi ni Bart Torres, ganyan dapat, hindi porket anti-Duterte ka, ay magpo-pro-Marcos ka. Ay, ganyan yung mga pinky na. No choice sila. Ayaw sa Duterte. Anong gagawin nila? Aba, pro-Marcos na. Yung iba lang naman ha. Pero yung mga kilala kong kakamping, o kagaya dito kay Atty. Rowena Guanzon, kakamping din yan. Alam nila kung ano yung katotohanan. Pero yung mga pink ina, ay, ewan ko lang. Ang sabi pa nila noon, Marcos magnanakaw. Ito sa eleksyon, di ba may mga kumakanta pa niyan? Nabalitaan natin ngayon, kakampi na. Banat ng banat sa mga Duterte, sa nangyaring korupsyon ngayon, sinisi pa rin ang mga Duterte. Aba, ang tindi. Ganito lang, thank you. Bye-bye.